Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Jonghae. Noong araw na iyon, dinala siya ng mga pulis dahil nakagawa siya ng krimen, ang pagpatay sa sarili niyang asawa. Sa katunayan, ang kanyang mga aksyon ay nasa pagtatanggol sa kanyang sarili. Dahil ang kanyang mapang-abusong asawa ay madalas na gumagawa ng mga bagay na nakakasakit sa kanya, hanggang sa araw na iyon, sumobra na siya at napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakulong siya habang siya ay buntis at ipinanganak ang kanyang sanggol na lalaki. Pagkatapos ay pinangalanan niya itong si Minwo. Makalipas ang isang taong gulang na si Minwo. Siya ay pinalaki ni Jonghae at ng kanyang mga kasama sa selda, kahit isang prison warden na si Nayong ay nag-alaga din kay Minwo. Ngunit syempre, ang kanilang pagkasabik ay minsan ay pinagsasabihan sila ni Chief Bang. Dahil ang kanilang selda ang pinakamaingay dahil sa maliit na bata. Isang araw, pinapasok ni Nayong ang isang bagong residente sa selda na nagngangalang Yumi. Ang presensya ni Yumi ay agad na sinalubong ni Yeonsil, na kilala bilang pinaka-nakakatakot na bilanggo sa selda na iyon. Hiniling niya kay Yumi na magpakilala, ngunit tumugon si Yumi ng may malamig na saloobin at hindi natatakot. Itinulak pa ni Yumi si Minwo nang lapitan siya. Siyempre, nagalit si Jonghae. Panunuyapang ang sinabi ni Yumi na ang pag-aalaga kay Minwo sa bilangguan ay tiyak na magiging isang magandang alaala para sa kanya. Nasaktan si Jonghae sa kanyang mga sinabi at agad na inatake si Yumi. Nag-away silang dalawa. Bilang resulta ng insidente, sina Jonghae at Yumi ay inilagay sa mga solong selda. Gayunpaman, nang makulong doon si Yumi, malakas niyang ibinagsak ang sarili niyang ulo sa dingding hanggang sa pumasok sa loob si Chief Bang at Nayong upang pakalmayan siya. Pagkatapos ay nalaman nila na si Yumi ay malubhang na trauma sa loob ng maraming taon. Siya ay naging biktima ng sexual na pang-aabuso mula sa kanyang stepfather, hanggang isang araw, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at sinaktan ng kanyang ama sa ulo hanggang sa mamatay. Sinabi rin ni Nayong kay Jonghae ang nangyari kay Yumi. Madalas magkaproblema si Yumi at paulit-ulit pang nagtangkang magpakamatay. Pagbalik nilang dalawa sa selda, lahat ng nandoon sa selda ay sinubukang huwag magalit si Yumi, kaya tumahimik na lang sila. Pero lumapit si Minwo kay Yumi at niyakap siya. Isang araw, nang ang mga bilanggo ay nagsasagawa ng isang relihiyosong kaganapan sa simbahan ng bilangguan. Nagulat sila sa grupo ng choir na ipinakita. Napakaganda at maganda ang pagtatanghal, kaya lahat ng nakapanood nito ay nadala ng mga melodies at harmonies na inaawit. Pagkatapos ng performance, ipinahayag din ni Jonghae ang kanyang pagkamangha sa performance ng choir group sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay pumunta siya upang makipagkita sa pinuno ng bilangguan upang humingi ng pahintulot na bumuo ng isang grupo ng choir sa kulungan. Ang tanging dahilan ni Jonghae ay gusto niyang lumikha ng positibong aktibidad para sa mga bilanggo na dumaranas ng nakakainip na araw. Natitiyak niya na ang choir ay magdadala ng pagbabago sa bilangguan ng mga kababaihan. Siyempre, tinanggihan ni Chief Bang ang panukala, ngunit sinuportahan ni Nayong ang plano hanggang sa sinabi ng hepe ng bilangguan ito ay magandang ideya at ipinagkatiwala ito kay Jonghae. Bago matulog, sinabi ni Jonghae ang magandang balita sa kanyang mga kaibigan. Si Hwadra ang unang nagreklamo, dahil si Jonghae ang pinakabini sa kanila, ibig sabihin, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong bumuo ng grupo. Ang ideya ay itinuring na stupid ni Yeonsil. Lalo silang nakumbinsi ng kumanta si Jonghae para pakalmayan si Minwo, ngunit mas lalo pang umiyak si Minwo nang marinig ang boses ng kanyang ina. Nang makita ito, sinubukan ni Moon Ok, ang pinakamatandang bilanggo sa selda, na pakalmayan si Minwo sa pamamagitan ng pagkanta para sa kanya. Sa hindi inaasahan, napakaganda ng boses ni Moon Ok kaya nakatulong si Minwo sa pakikinig sa kanyang pagkanta. Natural lang na malaman na si Moon Ok ay isang propesor sa musika sa isang campus sa Korea. Si Moon Ok ay kasalukuyang isang death row inmate. Dahil noong bata pa siya, minsang nahuli niya ang kanyang asawa na dinadala ang kanyang kabit sa kanyang sariling bahay. Kaya nasaktan ang kanyang puso at nagpasya siyang saktan ang kanyang asawa at ang kanyang kabit na humantong sa kanilang kamatayan. Isang araw, ginawa ang isang anunsyo upang akitin ang mga tao na sumali sa grupo ng choir. Nangako si Jonghae sa iba pang mga bilanggo at sinabing kung magiging maayos ito, magdaraos sila ng pagtatanghal sa labas ng bilangguan. Upang suportahan ang kanyang plano, hiniling ni Jonghae kay Moon Ok na pamunuan ng choir group,
lalo na't si Moon Okay ay isang propesor ng musika, ngunit tinanggihan ni Moon Okay ang alok. Nasa dilema si Moon Okay. Araw-araw, naghihintay siya ng tugon sa isang liham mula sa kanyang nag-iisang anak na babae. Palaging sinasabi ng kanyang anak na ito ay maling numero sa tuwing tatawag si Moon Okay. Kahit minsan ang binisita si Moon Okay ng kanyang anak na babae at ng kanyang manugang, diretsyong sinabi ng kanyang anak na ikinahihiya niya ang pagkakaroon ng masamang ina. Napalunok siya matapos marinig iyon. Sa isang pagkakataon, noong naglilinis si Moon Okay ng simbahan, tumingin siya sa piano at tumugtog ito para aliwin ang sarili. Nagawa ni Moon Okay na gumawa ng maganda ngunit malungkot na pagkakatugma na para bang kinakatawan ng kanta ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Ang kanyang performance ay maliwanag na nakakuha ng atensyon ni Nanayong at Jonghae na nagkataong dumaan sa pintuan ng simbahan. Nagpa siya silang pumasok ng tahimik at enjoy ang performance ni Moon Okay. Nang matapos si Moon Okay, laking gulat niya nang makita niya si Nanayong at Jonghae at sa halip ay tumakbo palayo doon. Pagkatapos ay pinilit ni Jonghae na bumalik si Moon Okay para pamunuan ang choir group dahil wala siyang alam tungkol sa musika. Sinabi niya na kung magtagumpay sila magkakaroon siya ng isang araw na libre para sa kanya at kay Minwoo. Hindi pa nakalabas ng kulungan si Minwoo kaya maaari itong maging magandang pagkakataon para sa kanya. Isang araw, habang nagpapaaraw sa bakuran ng bilangguan, muling pinag-usapan ni Jonghae at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang plano. Lumapit si Minwoo kay Yumi at niyakap siya. Sabay-sabay na dumating ang isa pang grupo ng mga preso sa pangunguna ni Hyunju na gustong ebuli si Yumi. Tinulak niya si Minwoo hanggang sa matambo ito sa lupa. Si Jonghae at ang kanyang mga kaibigan na nakakita nito ay agad na tumakbo upang salakayin ang grupo ni Hyunju hanggang sa sumiklab ang away. Sa ibang pagkakataon, sa wakas ay nabuo ang choir group. Pagkatapos ay tinawag ni Kang na si Moon Okay sa harapan at ipinakilala siya bilang konduktor na mamumuno sa grupong ng choir. Sinimulan ng isang placement test na pagpangkatin ang mga boses batay sa uri ng mga ito. Lahat ng dumating sa araw na iyon ay tinanggap sa choir group. Gayunpaman, sa gabi, si Jonghae ay tinawag ng pinuno ng bilangguan. Lumilitaw na iniulat ni Chief Bang ang insidente sa bakuran kahapon. Ang problema ay ang grupong nag-aaway kahapon ay bahagi na ng isang choir group. Ayon sa pinuno ng bilangguan, ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Iginiit ni Jonghae na ipagtanggol ang kanyang sarili at sinabing lahat ay nagkakamali minsan. Sa huli, binigyan siya ng pinuno ng bilangguan ng 6 na buwan para pamahalaan ang grupo kung hindi ay mabubuwag ito. Nang si Jonghae ay patungo na sa kanyang selda, narinig niya ang isang magandang boses mula sa isa sa mga selda, at pagkatapos suriin ito pala ay boses ni Yumi, na maganda ang pagkanta mula sa loob ng nag-iisang selda. Nagsimula ang unang choir practice. Pagsasanay ay hindi naging maayos dahil lahat ay nangangailangan ng mga pagsasaayos, kabilang si Jonghae, na napakahusay sa pagkanta. Nang matapos ang pagsasanay, sinabi ni Moon Okay na naging mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya. Higit pa rito, kailangan pa rin nila ng taong magboses ng soprano. Pagkatapos ay sinabi ni Jonghae na mayroon siyang isang kandidato. Sa ibang pagkakataon, sinabi ni Jonghae at Nayong kay Moon Okay na hikayatin si Yumi na nag-iisa sa simbahan. Bago pa magsalita si Moon Okay, sinabi agad ni Yumi na hindi siya interesado na sumali sa grupo ng choir. Sinabi ni Yumi na mas mabuting mamuhay sila ng mapayapa hanggang sa mamatay silang dalawa sa kulungan. Nang marinig iyon, nasaktan si Moon Okay at iniwan si Yumi. May nanay pa rin si Yumi, ngunit lagi siyang tumatanggi sa pagbisita kung dumating ang kanyang ina kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, talagang namimiss niya ang kanyang ina. Dahil sa trauma niya noon, nag-atubili siyang makipagkita sa kanyang ina kahit na ikinalungkot niya. Sa isang pagkakataon, pumunta si Yumi para makita si Moon Okay sa simbahan. Humingi siya ng paumanhin sa pagsasabi sa kanya ng mga masasakit na salita. Buti na lang at napatawad siya ni Moon Okay. Pagkatapos nito, inimbitahan din ni Moon Okay si Yumi na tumugtog ng piano habang nakikipag-usap ng puso sa puso. Sinabi ni Moon Okay na lahat ng pumasok sa bilangguan ay tiyak na nahaharap sa mahihirap na araw. Hiniling sa kanya ni Moon Okay na gugulin ang mga huling araw ng buhay na ito ng may ngiti. Kung masyadong mahirap harapin, kaya nilang harapin ito ng magkasama, magbahagi ng balikat na maiyak. Kinabukasan, natahimik ang lahat. Natigilan, at namangha nang marinig si Yumi na solong kumanta sa entablado. Isang gabi, tinawagan ni Jonghae si Nayong dahil nilalagnat si Minwoo at nagsusuka. Sa katunayan, ayon sa mga panuntunan, hindi siya maaaring palabasin sa selda, ngunit dahil hindi makaalis si Minwoo nang wala ang kanyang ina, nakipagsapalaran si Nayong na kunin si Jonghae nang nakaposas ang mga kamay.
Pagkatapos ay dinala nila si Minwoo sa pinakamalapit na hospital. Sa kabutihang palad, nakatanggap si Minwoo ng mabuting paggamot hanggang sa bumuti ang kanyang kondisyon. Noong isang araw, sa susunod na sesyon ng pagsasanay, muling kumilos si Hyunju at kumanta ng walang ingat. Nang hilingin sa kanya ni Mon Okay na kumilos, hindi niya ito tinanggap at tinawag na mangkukulam si Mon Okay. Nagalit talaga si Jonghae at nakipag-away sa kanya. Sa huli, nangyari ang kinatatakutan ng pinuno ng bilangguan. Nauwi sila sa pag-aaway. Sa kabutihang palad, si Nayong lang ang dumating sa halip na si Chief Bang. Lahat sila noon ay pinayuhan na ang choir na ito ay hindi gagana kung ang bawat miyembro ay hindi magkaisa. Natigil ang practice at umupo sila ng pag-ilog. Pagkatapos ay nagpakilala sila sa isa't isa. Madalas, nagtawanan sila sa dahilan kung bakit sila napunta sa kulungan, ngunit ang pinakamalungkot na bagay ay noong turn na ni Jonghae, na nagsabi na ang pinakamagandang sandali para sa kanya ay noong inalagaan niya si Minwoo. Dahil pagkatapos nito, mahihiwalay na si Minwoo sa kanya. Hiniling ni Jonghae sa lahat na mahalin si Minwoo, isang salita na nakaantig sa puso ni Yumi. Dahil sa pulong na ito, naging mas malapit ang relasyong nahirapan at ipinaalala sa kanilang lahat na nandoon sila dahil may isang bagay silang pagkakapareho. Para matulungan si Jonghae, nagpa siya si Yumi na turuan siya ng mga diskarte sa pag-awit ng privado sa pamamagitan ng pagtuturo sa lahat ng kaalaman na alam niya. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsasanay, mahusay na kumanta si Jonghae, maging si Minwoo, na kadalasang umiiyak sa pakikinig sa kanyang pagkanta, ay nakatulog na rin. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa wakas ay dumating na ang pagtatanghal sa harap ng mga preso sa bilangguan, maging ang pinuno ng distrito ay dumating din. Napakahusay din nilang kumanta ng may masayang ritmo at positibong liriko ng kanta. Nagtagumpay sa pag-aliw sa mga manunood, at ginawa pa silang kumanta at sumayaw ng magkasama. Pagkatapos ng pagtatanghal, ang pinuno ng bilangguan ay pinuri ng pinuno ng distrito. Sinabi niya na sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng masaya at masigasig na mga bilanggo. Ayon sa pinuno ng distrito, napakatalino ng ideya ng pinuno ng bilangguan na lumikha ng isang grupo ng choir sa bilangguan. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi pa rin nasiyahan si Chief Bang dito. Pinaalalahanan niya si Nayong na nalalapit na ang araw ng pag-aampon ni Minwoo. Sinabi niya sa kanya na sundin ang mga kasalukuyang pamamaraan at pagkatapos ay tinawagan si Jonghae para makipag-usap sa isa't isa. Naisip ni Jonghae na ang prison chief ay nagtakda ng petsa para sa kanyang libreng araw kasama si Minwoo, ngunit sa mabigat na puso, sinabi ni Nayong na ang petsa ng pag-aampon ni Minwoo ang itinakda na. Si Jonghae na may mabigat na puso ay nagsabi na handa siyang sundin ang mga pamamaraang itinakda. Nalungkot ang lahat tungkol sa pag-ampon, lalo na si Jonghae, na ina ni Minwoo. Iyon ang pinakamahirap na suntok para sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Jonghae si Minwoo sa mga magulang na mag-aampon sa kanya. Sinabihan siya na ang magiging mga magulang ni Minwoo ay mag-asawang guro. Kaya hindi magiging problema ang pag-aaral ni Minwoo. Nang maglaon, sa mga opisyal, nagbigay si Jonghae ng isang talaarawan para sa mga magiging magulang ni Minwoo. Sa katunayan, walang makakapaghiwalay ng ina sa kanyang anak. Gayunpaman, dahil imposibleng hayaang lumaki si Minwoo sa bilangguan. Nang malapit nang marating ni Jonghae ang exit, narinig niyang umiiyak si Minwoo at tumakbo patungo sa tunog. Nakilala na pala ni Minwoo ang kanyang adoptive parents. Hindi niya mapigil ang umiyak dahil alam niyang hindi siya ang magpapakalma sa kanya kapag umiyak siya. Simula noon, ang mga araw ni Jonghae ay napuno ng kalungkutan at nawalan na siya ng ganang mabuhay. Nagkasakit din siya. Sa kabutihang palad, pinasaya siya ni Mon Okay, sinabing kailangan niyang maging matatag at patuloy na lumaban dahil balang araw, maaaring nakatadhana siyang makilala muli si Minwoo. Dahil doon, nagsimulang bumalik si Jonghae sa choir practice muli. Naaliw din siya para makapag-move on siya. Magsanay pagkatapos magsanay, bumuti ang kanilang mga kakayahan at pagkakaisa. Ang choir practices more or less ay nagbago ng kanilang mga personalidad upang maging mas masaya. Lumipas ang 4 na taon. Tumakbo si Nayong sa choir room para iparating na ang kanilang choir ay inimbitahan sa isang national competition event bilang mga espesyal na bisita sa bisperas ng Pasko. Hindi lang iyon, sa pagtatanghal mamaya, lahat sila ay maaaring mag-imbita ng isa sa kanilang mga pamilya na dumalo doon. Bukod sa panonood sa kaganapan, ang hepe ng bilangguan ay magsasaayos din na sila ay magkita-kita sa kanilang mga pamilya pagkatapos ng pagtatanghal. Masaya ang lahat na marinig ang balitang ito at inihanda ang kanilang sarili. Binigyan ni Yeonsil si Nayong ng isang sulat para sa kanyang kasintahan, at ni-record ni Hwaja ang kanyang boses na ibibigay sa kanyang pamilya. Ngunit hindi kay Jonghae, na nalilito pa rin tungkol sa kung paano makikipag-ugnayan sa mga adoptive parents ni Minwoo.
Naiiyak na lang siya habang pinipigilan ang pananabik sa batang hindi na niya narinig. Pati na rin si Mon Okay, na natatakot pa rin na hindi dumating ang kanyang anak kahit na inimbitahan siya sa event. May mga alalahanin din si Yumi. Siya mismo ay nakakulong sa loob ng 4 na taon at sa tuwing sinusubukan ng kanyang ina na bisitahin siya, ni minsan ay hindi niya nakilala ang kanyang ina. Upang matulungan sila, nagpa siya si Nayong na gumawa ng isang bagay. Una, nagpadala siya ng liham mula kay Yeonsil sa kanyang boyfriend. Nag-abot din siya ng tiket sa palabas sa nanay ni Yumi para makita niya ang kanyang anak doon. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng anak na babae ni Mon Okay. Ipinaliwanag na pumunta siya dahil sa sarili niyang inisyatiba, ngunit sa kasamaang palad. Sinabihan si Nayong na umalis. Bago umalis, sinabi niya na baka wala ng ibang pagkakataong tulad nito at pagkatapos ay iniwan ng kanyang show ticket doon. Sa wakas, sinubukan ni Nayong na iparating ang kaganapan sa mga adoptive parents ni Minwoo. Umaasang madadala nila si Minwoo doon. Dumating ang araw ng pagtatanghal. Ang grupo ng choir ay ipinadala sa pamamagitan ng bus papunta sa lugar ng kaganapan. Sa bus, binigyan ni Nayong si Mon Okay ng bagong baton ng konduktor bilang regalo. Pagdating nila doon, hinigpitan ng seguridad para sa kanila at sinamahan pa sila nang pumasok sila sa gusali. Sa oras na iyon, nakita ni Jonghae ang 2 bata na tumatakbo at ang isa sa mga bata ay pinangalan ng Minwoo. Kaya kusa siyang lumabas sa linya para habulin ang bata at pumasok sa isa sa mga silid. Agad niyang tiningnan kung may mga birthmark na isang nunal sa kaliwang kamay nito, ngunit sa kasamaang palad. Hindi si Minwoo ang batang lalaki. Nakita niya si Chief Bang na naghahanap sa kanya. Dahil natatakot siyang mapag-alitan, sa wakas ay sinabi ni Jonghae na kagagaling lang niya sa banyo. Pagkatapos bumalik siya sa linya, pinaalalahanan ni Chief Bang ang lahat na kailangan nilang lumipat sa isang grupo, dahil kung sino man ang maghihiwalay sa kanilang sarili, lahat sila ay mapaparusahan. Bago mag-perform, dinala sila sa banyo. Kasabay nito, sa palikuran, may isang babae na katatapos lang gumamit ng palikuran. Hinubad ng babae ang kanyang singsing nang maghuhugas na sana siya ng kanyang mga kamay. Ang mga bilanggo ay tila hindi komportable sa babae kaya nagmadali siyang umalis at nahulog ang singsing at nakalimutan niya. Sa madaling salita, dahil nawala ang singsing ng babae, iniulat niya ito sa security guard. Siyempre, ang suspect ay ang mga babaeng bilanggo na nakagamit ng palikuran kanina. Magpe-perform sila sa 10 minuto, ngunit biglang nagsagawa ng paghahanap ang pulis nang hindi sila nakikipag-ugnayan kay Chief Bang at Nayong. Sinabihan silang umalis at iniling na habarin ang kanilang mga damit. Siyempre, nagalit si Nayong dahil lumabag ito sa karapatang pantao. Samantala, sa entablado, sinabi ng nagtatanghal na kinansela ng grupo ng choir ang kanilang pagganap dahil sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Siyempre, nag-imbita ito ng hinala ng pinuno ng bilangguan. Nagpa siya siyang alamin sa kanyang sarili kung ano ang nangyari. Nagalit si Chief Bang sa komite dahil pinaghinalan ang bilanggo batay sa mga paratang ng walang patunay. Nagbanta rin siya na iulat ito sa Human Rights Commission. Samantala, agad na kontrolado ng pinuno ng kulungan ang sitwasyon at pinagalitan ang mga opisyal na nag-imbestiga sa kanyang mga bilanggo. Sinabi niya na ang grupong ito ng choir group ay mga piling tao at may escort team na magbabantay sa kanila. Nagalit ang pinuno ng bilangguan at hindi tinanggap na ang kanyang mga bilanggo na tratuhin ng ganoon at sinabi sa kanilang lahat na ibalik ang kanilang mga damit. Sa entablado, natapos na ang kaganapan at naghahanda na ang nagtatanghal upang isara ang kaganapan, ngunit sa kabutihang palad, isang mabilis na abiso ang dumating at inanunsyo niya na handa na at lalabas sa entablado ang grupo ng Women's Prison Choir. Maya-maya, umakyat na silang lahat sa stage. Ang kanilang mga pamilya na nanonood ay ipinagmamalaki at naantig. Maganda rin ang performance nila. Nagulat ang mga manonood sa kanilang pagkilos na puno ng pagkakaisa. Lahat sila ay nakakakuha ng standing ovation mula sa audience at kanilang mga pamilya. Habang papaalis na sila sa entablado, biglang namatay ang mga ilaw, at mula sa harapan, may dumating na grupo ng mga batang choir na naglalakad patungo sa entablado. Dahil isang pagdiriwang ng bisperas ng Pasko, kumakanta sila ng mga Christmas songs sa entablado. Nakaramdam ng kutob si Jonghae nang makita niya ang isang batang lalaki na lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Lumalabas na hindi kailanman nagkakamali ang pakiramdam ng isang ina. Ang batang lalaki ay si Minwoo, batay sa birthmark sa kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos ay hinawakan ni Jonghae ang kamay ni Minwoo gamit ang 2 kamay ng mahigpit. Napagtanto iyon ni Mon Okay at natuwa siya na sa wakas ay makikilala na muli ni Jonghae si Minwoo. Pagkatapos ng kaganapan, gaya ng ipinangako, lahat sila ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang kanilang pamilya.
Nakita ni Yon sila ang kanyang kasintahan at nakilala ni Hwa-ja ang kanyang asawa at mga anak. Samantala, nalungkot si Moon Okay dahil ang kanyang manugang lamang ang sumalubong sa kanya. Habang ang kanyang anak na babae ay ayaw pa ring makipagkita sa kanya. Kahit na siya ay pumunta sa palabas. Sa kabilang banda, alam ni Yumi na darating ang kanyang ina, ngunit natakot siya na hindi siya gustong makita ni Yumi at nagpas siyang umuwi. Hinabol ni Yumi ang kanyang ina at humingi ng tawad. Pareho silang nagyakapan at nagpakawalan ng pananabik. Samantala, nakita ni Jong-hae si Min-woo. Ngunit sa oras na iyon, sinubukan ni Jong-hae na maging matatag sa pamamagitan ng pagpayag sa pulong na damaloy ng walang paglilinaw o pagpapakilala sa sarili bilang biolohikal na ina ni Min-woo. Binigyan din ng regalo si Jong-hae. Nagpapasalamat siya na lumaki si Min-woo bilang isang matalino at magalang na bata. Sa boss, binuksan ni Jong-hae ang regalong ibinigay sa kanya kanina at ito pala ay isang librong ibinigay niya noon, ngunit ang pagkakaiba ay may mga larawan ng pagunlad ni Min-woo mula pagkabata. Isang araw, late na dumating si Na-young sa isang pulong sa opisina. Dahil huli na siya, ipinarating ni Chief Bang ang mga resulta ng pulong na inilabas ang utos ng execution ni Moon Okay. Kinagabihan, iniuwi si Moon Okay para makita ang kanyang anak. Pinahintulutan siyang ilabas ang kanyang pananabik at maghapunan kasama ang kanyang pamilya. Naiwan pa nga siya para manatili doon. Pinagsisihan ng anak ni Moon Okay ang kanyang desisyon na bihirang bisitahin ang kanyang ina sa bilangguan dahil ang pulong na ito ang huling pagkikita nila. Nang ibalik sa kulungan, lahat ng nandoon sa selda ay masaya dahil sa wakas ay nagkaayos na muli si Moon Okay sa kanyang anak na babae. Samantala, sa opisina, nakatalaga si Chief Bang at Na-young na kunin si Moon Okay sa kanyang selda. Siyempre, napakahirap para kay Na-young dahil ang relasyon niya sa kanya ay higit pa sa isang warden at bilanggo. Ngunit kailangan pa rin isagawa ang mga utos. Pagkatapos ay tinawagan ni Na-young si Moon Okay sa pagsasabing may bisita si Moon Okay. Noong una, akala ng lahat ay bumisita ang kanyang anak. Ngunit nang makita ang ekspresyon ni Moon Okay, napagtanto nila na hindi ang kanyang anak na babae ang dumating, kundi ang kanyang execution. Natahimik ang lahat. Inayos ni Moon Okay ang kanyang mga gamit at nagpakatatag upang harapin ang kanyang parusang kamatayan. Hindi mapigil ang umiyak si Jong-hae at ayaw niyang bitawan si Moon Okay. Tumulo ang mga luha sa selda habang hinahayaan ang taong nag-ambag at nagdala ng pagbabago sa kanila. Ang babaeng itinuring nilang sarili nilang ina ay kailangan na ngayong lumakad patungo sa pagpapatupad ng hatol na kamatayan. Lahat sila ay kumanta ng isang malungkot na kanta bilang huling pagpupubay kay Moon Okay. Dito nagtatapos ang pelikula.